Esther. Esther. Punong-puno ng pagmamahal sa ating Lord na nagkita tayo sa Amen. Dadako po tayo sa unang pagbasa na matatagpuan sa aklat ng Esther, chapter 10, verse 1 to 3. Aklat po ng Esther, chapter 10, verse 1 to 3. Ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at Mordecai. Pinagbayad ni Haring Ahasuerus ng buwis ang lahat ng mamamayan sa buong kaharian niya, pati na ang nakatira sa mga isla. 2. Ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at ang lahat ng ginawa niya, pati na ang pagtataas niya ng katungkulan kay Mordecai at ang malalaking karangalang ibinigay niya rito, ay nakasulat lahat sa aklat ng kasaysayan ng hari ng Media at Persia. Sabay-sabay po tayo. Si Mordecai, pangalawa kay Haring Ahasuerus, tanyag siya sa mga kapwa niya Hudyo, at iginagalang nila dahil ginagawa niya ang lahat para sa kabubuti ng mga kalahi niyang Hudyo, at siya nakikiusap sa hari kapag meron silang kahilingan. Amen. Ang Diyos ang patuloy na magdagdag ng pagpapala at maluwalhati sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Let us open in prayer po ang Diyos na at makapangyarihan sa lahat. Patuloy na po namin pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan, dinadakila yung kabanal-banalang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ama, salamat na naman po sa oras na ito na pinagsama-sama muna naman po kami, Panginoon Lugad, upang ikaw ay aming kapugihan, pasalamatan Lugad. Hallelujah. At sa aming pong praise and worship sa pamamuna po ng aming kapatid na si Sister Maya, patuloy, Lord, na magbigyan ka ng kaluwalhatian, Lord. Patuloy na itaas ang iyong kabanal na pangalan. For you deserve the highest praise and worship, Lord. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang amang Diyos makataas-taasan, Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Kaya patuloy, Lord, na sa mga anak mong gagamitin, Panginoon Lugad, sa oras na ito, patuloy, Lord, na hallelujah, patuloy na iyong banal na Espiritu, Panginoon Lugad, ang manguna sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, even, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon Lugad. Hayaan mo, Panginoon Lugad, ang kapangyarihan na iyong galing na salita, Panginoon Lugad, ay nag-transform sa buhay po ng bawat isa sa amin. Patuloy ay kapag nagpapasalamat, Panginoon Lord, at hallelujah, sa nakarami sa linggo, Panginoon Lord, ang aming sermahan. At salamat sa gabi ito, Panginoon Lord, na naroon ang aming mga puso, Panginoon, buong puso ka namin pupurihin sa sambahin at pasasalamatan. Sapagkat karapat, dapat ka talaga, Lord, hallelujah, tumanggap ng papurit pagsamba na tanging namin maiaalay sa iyo, Panginoon Lord, wala po kami maiaalay sa iyo. Kundi, Panginoon, ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang lahat na pinagmula sa iyo. Kaya, Panginoon, turuan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin na sambahin ka namin, Panginoon Lugad, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon Lugad, na siyang karapat dapat para sa iyo, Panginoon Lugad. Panginoon, salamat, Panginoon Lugad, sa aming pagpapatuloy sa mga kapatid pa namin, wala sa mga oras sa ito, Panginoon Lord. Samahan mo po sila sa lugar na ito, Panginoon Lugad, hallelujah. At patuloy, Lord, kay dinadalangin namin ang mga kapatid namin hindi nakakasama, Panginoon Lord. Hallelujah, ikuin mo kanilang mga puso, igawin mo po ang init ang kanilang pananampalataya, Panginoon Lugad, hallelujah. At tuloy na dalangin namin na magamit kong patuloy ang aming mga buhay, Panginoon Lord God, sa pag-aakay pa ng mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo, ng mga nakakasama namin sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy na mapuno ang bawat pusuan, Panginoon Lord God, hallelujah. At sa bawat gagawin namin, Panginoon Lord, Badakila sa buhay ng bawat isa. patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na wagas at laging tapat kay naman, sa iyong awat na balag na patuloy namin nararanasan, at sa iyong grasya, Panginoon, kung paano mga apoy kami nabubuhay. Salamat po talaga, Lord, hallelujah.
yung maitaas ang iyong kadagdagan ng pangalan, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pagkamatay at iyong pagkabuhay. Isang naglinis sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon Lord. Hallelujah. Alam namin, Panginoon Lord. Hallelujah. Nasa iyong kabutihan, Panginoon Lord. Nais mo ang bawat isa sa amin ay makasunod, Panginoon Lord God. Hallelujah. Tulungan mo ng bawat isa sa amin ay totoong makasunod, Panginoon, ang aming buong puso, Panginoon, sa nais mo sa divine plan at purpose mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, hallelujah. Kita mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Hayag at lantad sa iyong harapan ng lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Sa loob at labas ng church nito, Panginoon. Kilala mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami makapamuhay ng ahal sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng kanyang banal na lugar pagmamahal po sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Amen. Matthew. Given the second reading, makakapagpapasok kayo sa akin sa Matthew 4, verse 1 to 11. Matthew 4, verse 1 to 11. Ang pagpukso kay Jesus. 1. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksodin ng Diablo. 2. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. 3. Dumating ang mga lukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong ito. 4. Pero sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. 5. Dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. 6. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalong ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. 7. Pero sinugot siya ni Jesus. Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. 8. Pagkatapos dinala pa siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. 9. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung lulunod ka at sasamba sa akin. 10. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. 11. Sabay-sabay po tayo. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Ano sa magdagdag para sa pagkabasa ng Panginoon ng Diyos? Pa-open na. Pinto. Mga bonus, pa-open na ng gate, please. Sige. Kompleto na siya. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga, mapagpalang gabi sa ating lahat. Hallelujah. Handa na po ba ang ating mga sarili? Handa na ating mga sarili natin, yung puso, yung ating kaisipan, kahit ito ang oras at gabi, yung araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Di ba pa, alam naman natin lahat yung John 3:16, di ba? Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kahit sa isang anak, di ba? Para sa ikaliligtas sa ating lahat, di ba? So, kanyang kabuti, kanyang kaganda ang pag-ibig na ating Panginoon. Walang sino mang Diyos na makapagbibigay ng kanyang butong anak para sa ikaliligtas sa ating lahat, ating mga makasalanan. Amen? So, awin na natin ang ating Panginoon, di ba? Sabi niya, pag hindi umawit yung mga bato, mauutusan ng Diyos para magpuri at umarin sa ating Panginoon.
po tayo naman ng buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Lord Jesus! Ang lahat sa ating mga kapatid, sumayaw tayo kung gusto natin sumayaw, Lord, pumalak pa, no? Hindi tayo makakay sa batin. Natin ang Espiritu para magbuhay sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Ang sino mang kumakain ng tinapay, umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahalutan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan na namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutugid niya tayo upang hindi tayo mausahan kasama ng sarili. Tayo sa sandaling manahimik at magpasiyasat sa Panginoon. Panginoon, marami kong salamat o Diyos. Tunay o Lord na ang pasasalamat ay hindi sapat sa ginawa mo sa cross. Dahil sa cross, hindi lamang Lord kami nagkaroon ng kapatawaran sa aming kaligtasan at sa aming mga kasalanan. Ngunit Lord, kami Lord ay maaari na lumapit diretsyo sa inyo, Panginoon. Dahil sa cross, Panginoon Lord, inalis mo ang lahat ng aming kahinaan. Binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami, Panginoon Lord, ng higit sa lahat ng pag-ibig, hindi kaya ibigay ng iyo. Panginoon, marami kong salamat, Lord, sa cross. Dahil sa pagpapako mo sa cross, Panginoon, ginawa mo kami anak. Ginawa mo kami anak at maaari kami makatawan ng Espiritu. Ama, marami kong salamat sa oras na ito. Inaalala ko namin, Panginoon, sama-sama kami mga kapatid, Panginoon, na nalala Lord, ang kapunan nito. Dahil ito sabi mo ng alalahanin at lagi namin gawin. Ang pagsasama-sama sa pagsasalusawa ng inom ng pagbabahal-bahal natin. Salamat po, Panginoon, Lord. Wala kang kapunan. Amen. Sapagkat ito ang puro na tinanggap ko mula sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoon Diyos ay dumapot na tinapay po natin, nagpasalamat at pinagkalapin sa sulit at sinabi, ito ang ating katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ito bilang pagkalaala sa gabi sa pagkakasya. Matapos magkapunan, dumapot din siya ng kopa. Tapos po natin ang ating kopa. Ang kopa ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng ating dugo. Tuwing iinumin ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopa ito, itinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkakaya. Sabi-sabi kayo. Salamat po.
will bring over with new wine. So, tinuturuan tayo kapatid na yung itong ating mga ginagawa is not just we are giving for the ministry or we're just giving dahil sa yung gawain ng Lord dito sa church, kundi ang number one na tinitest ng ating Panginoon dito sa ating pagbibigay, is kung kaya ba natin i-honor ang Lord sa lahat ng meron tayo. Especially ang ating mga bulsa. Especially sa ating mga finances. Kasi dito, pag finances ang pinag-uusapan, mahirap. Ayan? Kasi ikaw ang kumikita di ba? Ikaw yung lakas mo ang ginagamit niya. Pero, tanda natin na asan ang gagaling ang ating lakas? Sa ating Panginoon. Lahat ng meron tayo, saan ang gagaling? Sa ating Panginoon. Kaya pinagkatiwalaan ka, may trabaho ka, nag-i-income ka every month or every week, dahil gusto ng Lord kapatid na ma-honor din natin siya through our finances. Kaya bigyan natin po para sa ating Panginoon. Let's honor ito ang reason why we give to the Lord. Ito yung reason pag once na naiintindihan natin ang pagbibigay ng kapatid, hindi na mahirap magbigay. Amen? Kaya na-experience natin yan yung una, pag-struggle tayo, but when we started to give what is due to the Lord, kapatid, easy na lang, parang kasiyahan na ibigay ang para kay Lord. Yun ang pinipilihan ng ating Panginoon. Kasiyahan natin ibigay ang para kay Lord at yung mga laki natin. Amen? Kaya, ito ang reason why we give, because we want to honor the Lord of everything that we have. Amen? Kaya, ayun na po, may special number po ang clusters na po. Kaya, let's stand na po. Cesar, yun ang may copy naman eh. May copy eh. Isa lang may copy na eh. Sorry. Promise of
Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating mga offering. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos, sa tithes and offering, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na, Lord God, na binibigay ng iyong mga anak, Panginoon, para po, Panginoon, na ipakita, O Diyos, ang pagtatapat, Panginoon, ng bawat isang lugar, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa amin. Kung bakit kami nagtatapat, Lord, because of you, Panginoon, dahil ikaw ay tapat. Kaya Lord, God, salamat po, Panginoon, gamitin ito, Panginoon, hallelujah, na maging ang expansion of your kingdom, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. And bless all the hands, Panginoon, na nagbigay po ito, O God, na may kasiyahan sa puso, O God. Kaya Lord, all the glory belongs to you, Panginoon. We give you praise in Jesus' name. Amen. Jesus, the healing preacher. Yung mga hindi binibiraw, yung mga naiilan, mga kalipumupo. Jesus is the healing preacher. So si Jesus is mainly an itinerant evangelist. Ibig sabihin, ng evangelist at isang pastor, a pastor is a local man. Isa rin ang local man. Hindi siya lipat ng lugar. Yung pastor is isang lugar niya. Ang pastor in Jerusalem, na ito ang main headquarters ng way. Nandito ako sa Jerusalem. Kung gusto mong hindi ako makita, punta ka sa ibang dahil ito kasi ito ako dito ako nakabase. Kasi dito ako minister. Yun ang pastor, meron siyang sariling base. Hindi siya paalis-alis. Yun ang talaga. Dito kayo sa harapan, dito may ibig sa diyan, attention kayo. Hindi siya dapat pero kaya ito ang ibig sabihin, ang pastor is mostly steady. Hindi siya naglilipat-lipat. Kaya palagi natin sinasabi, kaya pastor, dapat natin ka sa certain location. Hindi ka nag-change ng location. Ang evangelist, ay ito sa iba,
kung dati naghihintay siya ngayon, sabi niya, bago niyo kami unahan namin kayo. I think that's a better way to warfare. Ano pa pala, di ba? Kasi nang naghihintay ka niya, una. Marunong pa pala siya, una. Sige. Kami nag-umpisa, tapusin niyo na lang, kaya yung kami. Kaya yan ang ginagawa ng Israel, may mga attack tayo ng Sesbara. Dahil parang may mga pinapagis na tubig sa North. Ang problema, kung makareli ba ang North ng government, alagaan ko yung mga Northern communities natin. Jesus lumibot sa buong Galilea at ang prime ministry niya ay teaching. Ano pa pala? Tuturo siya saan? Ano pa pala? Sinagogo. Si Jesus is a Jewish Messiah. Si Jesus. Wala church noon. Wala din pang mga mosques. Ang worship centers noon ay, meron ng worship center sa Banya. Mga worship centers noon, parang temple ng mga Jews. Pero sa buong Israel, may mga synagogue. Ang pinagpunta ni Jesus, obviously, dahil Jesus ay Jewish, synagogue, nagtuturo siya doon. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at nagpapahayag, nangangaral siya. Diba? Ano pinangaral niya, mga kapare? Buting balita. Buting balita ng good news of the kingdom. Ano ba ang good news of the kingdom? Lalo Alex, ang good news of the kingdom ay dumating na ang kingdom. Diba? Si Jesus Christ, sabi niya, kung pagdating ko dito sa earth, dumating na ang kingdom. Meron yung kingdom na dadating pa lang, yung kingdom of heaven, hindi pa dumadating sa earth. Diba? Tapos may kingdom na rulership ang Diyos. At tapos, sabi niya, the kingdom of God, sabi ni Jesus sa mga karata niya, at mga sabi niya, the kingdom of God is within you. Ang pagmahal ng Diyos ay nasa loob natin. Sabihin, si Jesus mas interesado sa pag-rule niya sa puso natin, anong Alex, kaysa sa pag-rule niya sa Israel, o pag-rule niya sa Pilipinas, o pag-rule niya sa buong mundo. Ang gusto ni Jesus na pagpamunuan, tayo. Yung card natin, ito ang gusto niya gawin sanctuary ng kingdom. Sabi niya, pinapangalan niya ang meron ginamit natin dito na dalawang words na karehas na gumagamit ng words din. First ministry Jesus ay teaching. Kasi naman teaching, pagtuturo. Tapos yung pagpapahayag, is another word. Ang pagpapahayag ay preaching. Dalawa, ang main difference ng preaching at teaching ay teaching ay mas in-depth, mas malalim. Pinapaliwanag ko yung pagkaroon ng preaching natin, hindi siya kaya preaching dahil parang hindi natin yung verses. Parang hindi siya. Ang preaching, mostly, parang persuasion, challenge. Ay mga preaching na sila. That's it! Parang galing, nagkakakalang sila. Parang mas galing. Nakita mo yung preacher ka din, mas preacher after sa preacher. Kaya preacher na sigaw, kaya dapat ko sa microphone na sigaw, kakabingin. Usap ka niya, nasigaw ka rin. At saka rin pag-deliver sigaw, galing. Kaya mga lahat ng tulog mo. Yung kanilang wordings ay parang first, nakaka-offend. Nag-offend. Ginagawa yung offense na yan para makaka-attract ng attention. Nagawa talaga sila parang drama para yung mga tao kikinig. Hindi ka tulad ito, kung pagkuha pa ng attention, ay isa-isa. Hindi ka kita. Minsan, sa first service, gusto mo kawin yung isa dahil tulog na. Dahil na nabigyan ka na kayo sa talpa.
Dapat meron pang gano'n yung mga evangelist ganyan. Like, parang art of God, no? Ang mga pastor, teacher, ay hindi gano'n. So, mas mahalaga sa akin na hindi yung basic ng word kaysa yung patumba-tumba ka, natumba ka lang, pagkabang mo, bakla ka pa din. Ayun pala gano'n, no? Nagiging kayo pa. Tapos absent ka na, absent sa church, no? Tapos, mamaya tinunyo kayo pa. Hallelujah. Sino pabit mo? Luloko-loko mo pa ako ngayon. Kasi alam mo gano'n yung ang Christian life is a righteous life. Di ba? Hindi yung dami mo, may tinatapong bumabuto, grabe. Hindi naman sila kasabot ka ng parents eh. Kung bumabuto, grabe ang bugla. Gigigayin ng buong church. Sakto. Ba't gano'n? Parang hindi ko naniniwala sa Christianity na emotionalism, tapos walang bunga ng change life. Thank you. Tensya kayo sa
magdala sa akin, ligtas na kayo kahit di kayo sumunod. Hindi yun sabihin na magiging suwayan ng Israel. Hindi sabihin, hindi na itong daan ng kaligtasan. Hindi na ito ang daan ng kaligtasan na para mayroon ng mitzvot. Bakit yung mga ang daan ng kaligtasan, yung pag-heart by Jesus Christ, parang nalapag mo na yung buong mitzvot. Nonetheless, kasi, yun ang good news of the kingdom. Tapos ito sabi niya, kaya tumalat ang balita, sabi ng text natin, tumalat ang balita tungkol kayo, kay Jesus sa buong Syria. Ito ang Lebanon, ang northern part ng Israel, sa kaliwa ay Lebanon, di ba? Sa kanan ay Syria. Dito tayo nag-cherry picking, di ba? Nandito yung kayaking dito. Dito sa other side, di ba? Dito sa side ng Syria. Na I think, kung hindi ako nagkakamali, mas bago pinag-share mo natin ngayon. Nung pagkatapos ng war na sakot na kapag natin yung ibang bahagi ng sermon. Di ba natawag ang Hezbollah? Natawag ang Hezbollah. Ati ako, alam mo kung paano natawag ang Hezbollah? 10 years ago, nagbenta ang mga musad ng mga... Nagbenta ang mga musad ng mga beeper. 10 years ago. Wala kang gera nun, 10 years ago. Tapos nung last year lang, I think, inactivate nila. Nagkasabog-sabog yung mga tenga. Wala mga kamay yung mga. Katapos ba na, mga leaders nila, may hawak ng... Dito eh, wala dito. Dito na talo. Dito eh, hindi naman kopi-kopi eh.
meron kang apat na kaibigan gano'n, no? Gagawin nila lahat para mailapit ka kay Jesus. Para Amen. Para magkaroon ka ng himala galing kay Jesus Christ. Yan ang kailangan natin kaibigan, no? Yung butasin mo lang ang buong, no? Para mailapit ka kay Jesus. Amen ba? Amen. Dinala sa kanya para mapalit ito. Sila lahat ay kanyang si Jesus, ang pagkakada ni Jesus sa mga men of God ngayon, wala pa akong men of God na nagkaroon ng ministry Joan na napagaling na lahat. Di ba, nakatepin ni Pastor Ability ng mga si Benny, healing ministry. Yung mga bumaling, no? Pero ang umuwi na may sakit. May mga convention na pinasa, umuwi na convention din. Ang ibig sabihin, si Jesus, yung kanyang healing ministry, hindi limited. Ang tao, meron lang tayong gawin. May mga computer, gagawin ng Lord, yun yung parang area ng gift niya. Pero yung lahat, walang ganon ng tao. Wala kang healing ministry na 100% na dahil na natin sa mga crusade natin ng po, crusade ni Roy Dorman. Si Roy Dorman, patay na. Pero pumunta siya sa Ilocos, Dumayo pa rin, kaya sila tayo. Dumayo pa kami talaga dahil, ano ba, may side gate. Hindi sila may side gate. May mga gumagaling talaga sa ministry niya. Kami mga pastor na mga tanga-tanga. Susunod talaga, gusto rin namin talaga nakakita ng totoong healing. Dahil ayaw namin yung napapagigil lang sa TV, sa feeling namin sa TV, hindi naman yan eh. AI, pwedeng gawing, minsan may mga pwedeng bayaran namin na dahil parang kahit ng bela na acting na gumaling, mas hindi naman pala gumagaling. Kaya, kung kami, kung saan namin na, kita ko talaga yung yung mga kasama ko talaga napapaiyan sila pag nanonood sila na kasi ako talaga nakamulito ako. Kaya sabi ko, baka mag-chicken ako ito. Hindi natin naman pa-expect ko kung ito ba ang munti. Alam ko meron isang tiki. Hindi mo kasi. Isang hero naman, may batang tiki. Ito sa akin yung batang tiki. Di ba na yung batang tiki sa tatlo? Nanti yung bata, pinaso yung kamay niya, tayo ka na, nandiyan yung bata. Pinaso yung kamay niya, ito yung bata. Hindi niya. Kasi kami, pag labas, tinutulog namin sila nila. Sama ko naman eh. Ito ang tayo eh. Pag ganyan yung kamay, wow.
nangyari. Pero, tapos na, may way to din. Nakita ko yun, yung dalawa yun, kita ko kung palawin mo, yung mata, kapagsalita, at yung nanay na nakaayos yung complete ng tao mo. Hindi parang, mali eh, nakaayos yung baby. Tumapat. Ikaw yung parang may hamak sa kamay, pero gumagawa lang yung parang. Pero, anong parang tinataas niya? Jesus. Kaya niniwala ko na ito si Jesus ministry ko. Dahil Jesus ang ano niya, tinataas niya. Pero first time in my whole life, nakakita ko. Not after that, not again. Ganyan, hindi na ako nakaulit ng mata-mata. Inmalata rin yun. Tapos long time ko bago pa lang ako nagpilipin. Kasi bakit mo sinasabi? Dahil si Jesus, hindi na rin natin dapat dati. Yung mga nagsasabi na tapos na, ang pagpapagaling na alam na natin ngayon, hospital, diba, doktor. Pero yung mga kapatid, no? Amen. Ito, hindi malayo dito, paano ko? Ang ibig sabihin lang, hindi na ako uli gano'n, nakakita ng gano'n. Si Jesus, nakapagaling pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin yung ministro si Jesus, ng pagpapagaling. Amen ba? Naniwala ko na sa Lord. Dahil naniwala ko na ngayon, diba? Pero, yun ang problema niya kapag nung may bagong believer, ipakita ko yun, naniniwala ko may wala. Ngayon, naniniwala ko na doktor at hospital. Kung saan, yung faith for the supernatural, nawawala na, nawawala ka na ng faith sa doktor. Ngayon, meron tayong kasunod, ang sabi natin ay, nagpapagaling ng Diyos at ginagamit niya rin ang doktor. Pero yung napagod ko, I don't think doktor yun, hindi doktor siguro dogma. Ang nagpagaling doon sa pipi, at yung suhe ng kapaluti, ay si Dr. Jesus. Hallelujah. Dahil hindi hospital, na pinagtaan natin. Healing crusade. At I pray mga pala na Lord, nag-grace sa kulihan Lord ng mga tao katulad nila na nag-spend ng time sa prayer and fasting at talagang bibigyan nila ang buong buhay nila katulad natin na mga nagsasalita. Ay, mga katabang pa rin dahil kailangan natin kumita. Sila, ang buhay nila ay magtulong sa kwarto, manalangin. Ito na tayo magagawin nila. May dalawa kong nakakasawa. Pag pinagtulong, baka itapon na lang ako sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, ito ang mga tao, ito ang mga extreme. Kung mag-pray, wagas. Kung mag-worship, wagas. Kung mag-fasting, wagas. Kaya pag nagbigay ang Lord ng timala sa kanila ba, wagas. Walang pares. Kung minsan parang natin sa loob mo, sana grace at ulit ang Lord ng mga tao. Kaya, may mga pagod kami ulit. Alam mo, pag ikaw na makita ng ba, naniniwala pa ang Diyos sa pagkakulit mo. Pero makita mo kayo sa mga niya, connected dito sa Diyos. Ang nanay ko, ang kapatid, ay, meron siya, it is so, may
clip niya doon na meron siyang clip na sa YouTube eh, ng bata-bata. So, ngayon, matanda na eh, no? Tanda pero yung kabataan. Ang main ministry niya, hindi yung preaching and teaching. So, I meant the healing ministry, prayer for the sick. Nasa, saan tayo pumunta? Dito tayo pumunta sa verse 25. One, two, three, go. Galilee ay sa taas, ang Jerusalem ay dito sa atin. Madaling ito naman yung Jerusalem, no? Jerusalem ay nasa loob ng Judea. Nasama tayo sa Judea. Tapos dito, bakit ba yung Jerusalem sa on the other side, pag pumunta ka ng kanan, ano ba sa? Jordan, diba? Meron tayong IB, diba? Ina yung ating tinatawag namin IB crossing, Ipusin Bridge. Oh, diba yung tawag na naman nagkapat. Diyan sa sa kanan nyo, papunta na Amman, Jordan. Tapos kung tawag niya yung Jerusalem at Amman. See? That's saying from Amman ay, as English, ang Amman ay Ammon. Yan. Kaya ito po, Amman ito ay Jordan. Galilee, Jerusalem, Judea. Tapos yung tapat dito sa kabila, sa right side ay Jordan. Pero meron akong hindi binanggit, yun ay, ano yun? Decapolis. Decapolis ay 10 cities. Yung 10 cities. Kailan nila? Damascus, Calpa, Etrus, Dion, Rapana, Gadara, Psychopolis, Peria, Gerasa, Philadelphia. Ilan? 10 cities, diba? Yan yung tinatawag natin Decapolis. Ito yung kanina sabi natin, Galilee, Jerusalem, Judea, diba? Tapos yung dito sa Philadelphia, yan ay Jordan. Pero yun sa taas, Syria. Diba? Ibig sabihin, sa panahon na yun, diba, si Jesus, meron din siyang ginagaling na tagatay. Sidon, diba, yan ay Lebanon area na. Hindi nakita niyo. Dito sa kabila, itong tayo na yan ay Lebanon. Yan ang pumunta ng mga Hezbollah. Dito naman sa Damascus ay Syria. Yan yung tinatawag yung Caesarea Philippi. Yung place. Tapos, yung nakita niyo yung site ng police. Kita niyo yung site ng police? Yes. SCY. Ito po sa Ebersian. Ebersian. Tapos ito, area na ito sa kabila ay ate, diba? Yung Philadelphia, baka bilang Pirasa ay ito, area na ito, yung patas na ganyan ay Jordan, pero naman doon sa Canada at Damascus ay Syria na. Ibig sabihin, yung Decapolis, ay parang ano, ang Decapolis ay isang lugar. Yung Decapolis pala ay 10 cities na nakabalikin sa buong area ng Israel. Hindi na Israel ganito. Ang Israel, dito na lang yung left side eh. Kita niyo ba? Ito yung Dead Sea, di ba? Yung Jordan River, yung Sea of Galilee. Kita niyo ba? Dead Sea dito sa baba, yung aking Yeramena, blue. Tapos may maliit na blue. Kita niyo ba? Yung sa ating taas. Yan ay Galilee, di ba? Yung nandun yung Galilee natin, doon. Ang Israel ay dito lang sa center ko. Di ba? Nazareth, Joppa, Jerusalem, Beersheba,
sabihin, bago din lang sila ng mga buong bansa. Kahit napapag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 
hindi pa naman ni Jesus yan eh. Ang tawag natin sa Jordan noon, Christ Jordan. Wala pang Jordan, parang mas matanda ang sa'yo kaysa Jordan. Ano ba yun? Noong 1945, siguro sila ay ng 1950 something. Kasi ano pinagpagat pa si Jesus, naglilibot siya. At ang ministry niya, scope ng kanyang ministry, ay buong Israel. Hindi siya steady. O ngayon, anong palagi ang binabalikan? Saan siya palagi bumabalik? Jerusalem, diba? Kasi bakit Jerusalem? Dahil ang mga Hudyo, 3 times a year, kailangan na nilang mag-report sa temple, diba? Muna sa Pesa, diba? Tapos Shavuot, tapos Sukkot. Yung 3 holidays na yan, hindi mo makikita si Jesus sa buong area, hindi sa temple area. Nandito naman siya, nagkatamay sa, Pastor, ngayon, anong sinasabi ng Lord sa atin ngayon? Ito, sinasabi ng Lord sa atin. Si Jesus ay hindi lang preacher. Jesus is a healing teacher. At ang gusto kong ipagpray natin sa, kasi kung ang Lord ay still a healing God, at healing business pa rin siya. Bakit tayo walang mga hina? Bakit hindi natin siya hinahanap para sa mga? Diba? Diba? Bakit tayo ay pinagpapala ng Lord ng maraming sheke? Kasi hindi nga sa atin ko nga man-benji. Bakit marami itong sheke? Bakit ka maraming sheke? Narami ka ba? Wala. Ha? Oo, pinagtatrabahuan natin. Tama ba sa iba rin, Benji? Hindi ka magkakaroon ng sheke pag pinakulong sa plan. Kahit mag-fasting ka pa. Kahit mag-fasting ka, kung di ka magsabaw. And bloom. Diba na nagkakaroon ng kese? Punta ka. Labas. At hindi na alam mo manifest tayo. Bakit? Wala na. Bakit sa church na supposed to be tayo kung naghawak ng susi ng miracle? Na kay Jesus ang miracle. Si Jesus. Inaway na lang ng miracle. Sabihin, wala pa rin ang miracle. Meron na lang ang heart. Pero, nakikisay na, kapag tagal ng kapatay, buhay pa rin ako. Sabi na ako, no? Sabi na ako talaga. Ay, ibig sabihin, buhay pa rin ako. Ang dami kong makikarasing gumraduate na. Sabi ko, kasama mo nila ako. Dito pa rin ako. Sabi ko kanina sa first service, alam mo bakit buhay pa ako? Ang galing kong iwasan na hindi matapos yung pinakagawa ng Diyos sa akin. Kasi sabi ko sa akin na sana hindi ka pa mamamatay. Sabi ko bakit? Hindi mo pa natatapos yung iyong assignment. Sabi ko, paano ko kaya hindi matapos ka? Hindi ko pa naman natapos eh. Ano pa yung gagawin ko para hindi ko pa matapos ka agad? No? Kasi pag natapos mo na, labas ka na. Alam na, bilis ka na. Biyahe na to. Kaya sa atin, kasi ganyan ko talaga. Naiwasan na hindi ko matapos ka agad. Yung mga ibang tapos nila.
meron ko listahan na doon. I can tell you, manifested yung pamataya ay angel of God. No? Hindi yung angel of the devil. Hindi yung devil, taga-subo. Narin kung namatay ka, hindi ka nag-collapse. Tapos, ayaw yung tumama mula sa inyo. Magpahingayin nila. Tapos, ang susunod sa akin, angel of death. Si kamatayan. Sabi niya, alam. Hindi ko sasabihin, Pastor, no? Sabi niya, alam. Dadalhin na kita sa Lord. Yung angel of death, ako tuwa. Hindi yun nakaitim. Angel yun. Walang ganun. Meron tayo, binigyan tayo ng Lord ng opportunity na mag-tap sa Lord na ang ma-acquire yung miracle. Meron din. Ang problema natin minsan, ano na tayo, parang ang brain natin, katulad ko, ano? Ang brain ko, sabi ko, awan ng Diyos, everywhere, sabi ko, kapag check ko ng part ko, binulong daw palagi. Awan ng Diyos, di naman niya ako sinasabihin ng nag-book ko na. Nag-book ko na. Baka, tatlong buwan pa lang patay na ako kagad. Nag-aalala mo ba? Sabi, ang ibig sabihin, meron tayong alagin mo naman ito. And that's proper, di ba? May sakit na. Kailangan ka na nasa ito. Ito na mong sasabihin na sabi ni Kristo. Sabi mo, pinaka-mapacheck na Kristo. By faith! Ewan ko, lalo pa nagpapacheck na pala eh. Diba? Yung ating sabihin ay merong kakayahan ng Lord gumawa ng miracle. Ang tanong, kaya ba natin abutin yung miracle? Kasi yung kamay na aabot ay faith. Meron ka ba faith na kaya mo abot? Amen? Mag-end ako dito dahil ito ang nakita kong susi. Yung babae na, yung babae na dinudito. Diba? Hindi na rin naman ang kausap niya sarili niya. Ang sabi niya, makawak ito. Laylayan ng galing ni Jesus, ang gagawin. Makawak ito ng lalaki ni Jesus, ang gagawin. Dahil gano'n, na sinasabi niya, makawak ito. Hindi siya nag-pray na gawa ng bigyan. Hindi na rin sinasabi niya, makawak ito. Ginamit niya, faith. At si Jesus, alam niya, na-surprise lang sa kanya, diba na kay Rina. Ang sabi ni Jesus, sino tumawa sa akin? Sabi naman alam, ang daming karoon mo, sa dami naman nalilisik sa iyo, sino tinatanong na, sino tumawa? Sabi niya, yung tumawa sa akin, may nakuha siya. Hindi ba alam ni Jesus, no? Hindi siya natin, nakakabot doon sa ikot ng babae yan. Hindi. Sabi niya, nasa iyo. Inahanap niya yung babae na sumawa sa kanya. Hindi niya malala, hindi niya makita. Pero may nakamatay. Kakaiba yung faith na nasa kanya. Yung faith niya, kaya makawakan si Jesus. At pag hinawakan si Jesus, may nakakuha. At yung prayer ko sa ating lahat ng meron tayo, come to us in a point na yung faith natin can reach out to God. Amen. At it's not a matter, God is always willing. Jesus is always willing. Hindi ang question, di ba? Palagi, hindi ko alam kung napapakinggan yun. Kung isa nag-prepare ka, prayer natin, Lord, kung kalulaban yung gumaling. Di ba? Parang, isip natin, bakit hindi ka kalulaban? Baka gusto mo mag-prepare.
wanted to heal people. Amen. The problem is on our side, on the receiving side. Kaya mo di ba? Kaya, it's sabihin, ang human can have ability to receive. Kung ang kakagating ko ay yung galing sa kay Dr. Mendelssohn, hindi yung nakakagap ko sa dali yun eh. No? Pwede ka lang, nakikita mo siya, siya yung pagkanya. At prescribe ang kanya papasira ng kidney. Masama ang sabihin, no? Kaya lang, ganun talaga yan, di ba? And the other guy, ano ko din, meron din Jesus na may miracle healing power. Kaya, hindi ganun kadali yung reach out. Yung babaeng tinawakan niya yung ganda ni Jesus, kasi yung estante. At ano, nakakakapal niya dahil bago kayo lumapit sa public place ng tinutulog. Pero sabi niya, baka naman, kung galing ko sa akin, kung galing sa akin. Wala akong pagkalang kung nakakahiya ko o masusuga sila sa aking pagsigaw, sa aking pagkawag, sa rata, mahalaga sa aking ako. At nakuha na yan, sisi. Amen. Lord, we pray na sa gabi ito, bigyan po kami ng faith na katulad ng babaeng ito. Faith, Lord, na aabutin ang laylayan ng iyong gabi. At Lord, pag nakawakan namin kayo, Lord, ay makukuha namin ang lahat ng uri ng kumala na kailangan namin sa Lord. Lord, we thank you, Lord, sa mga doctors, surgeons. We thank you, Lord, sa wisdom na binigay niyo sa tao. Lord, hayaan niyo kami na ang faith kahit undergo kami ng kung ano ang procedure, ang aming faith ay na kay Jesus pa rin. Ang aming faith is Jesus pa rin ang tunay na tao. Tulad ng heart na ito na enlarge pa rin yung gawin. At meron pa rin every day, every month na pinabubuhay ako. And thank you for everyday miracle. And I pray, Lord, na iyan ng patuloy ko pabutin yung laylayan ninyo. At hindi nang makatanggap, Lord, ng temporary, hindi permanent. We thank you, Father, and we worship you. In Jesus' name, tayo nagsabi na. Amen! Tayo natin ito na para sa ating pinili. Narinig mo ba ang balita? Uning balita. Siya ay nangyay
Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabi po ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na binahagi, Lord, ng aking mahal na pastor, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon, Diyos. Patuloy po, Panginoon, magamitin mo ang kanyang buhay, Panginoon. Aming po dalangin, Panginoon, dagdagan mo pa, Panginoon, ang kanyang buhay, para masin po siya, Panginoon, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ingatan mo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon. Bigyan mo siya, Lord, ng manuslog na pangangatawan, malakas na resistensya sa araw-araw na kanyang gagawin, sa pagpunta niya po, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, at higit, Lord, sa iyong trabaho, sa iyong kingdom, Panginoon. Bigyan mo siya, Lord, ng mahabang buhay pa, Panginoon, O Diyos. At higit, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, lahat, Lord, ay papalain mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga ginagawa. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na ito, Panginoon, ay maitanim sa aming mga puso, yung pananampalataya, Panginoon, katulad na 12 years, Panginoon, na tinutugo, Panginoon. Lord, ganun din, Lord, ang aming hahawakan na pananampalataya, Panginoon, na pananampalataya, Lord, ang aming panghawakan, yung pagdating mo, Panginoon, ay makasama kami sa iyong kingdom, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabi nito, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa ingatan mo kami, Panginoon, sa aming, sa ang bawat isa sa amin, sa pag-uwi sa aming tahanan, sa mga kanya-kanya namin, Panginoon, O Lord, na makarating kami po, Panginoon, na ligtas at mapayapa, Panginoon. Lord, aking pong dalangin, ibabalik muli kami, Panginoon, sa sunod na sabado, Panginoon, ang aming mga kapatiran din, Panginoon, Lord, na hindi, Lord, nakarating sa gabi ito, Panginoon, ay ihatid mo rin po, Panginoon, sila sa iglesia nito, Panginoon, at sama-sama po kami, Panginoon, na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming po salamat, Panginoon, at pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming, Panginoon, O Diyos. At ganun din, O Lord, ang aming mga kakainin, Panginoon, sa gabi ito, at nagsipaganda, Panginoon, na nagdagluto, Panginoon, ang mga pagkain nito, Panginoon, pagkalain mo, Lord, ang kanilang mga kamay, ito, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming mga lupang katawan, Panginoon. Kaya, Ama, maraming po salamat sa gabi nito, Panginoon, at tinabalik namin ang kapurihan, ang kapasalamat, at kataas-taasan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Pagpalain sana kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng Amen. kalagayan. Amen. Announcement, mga kapatid. Again, yung katulad ng message ni Pastor Alan, the importance of prayer, and yung faith na kapag nag-a-ask tayo kay Lord, as a believers, we need to pray. And that's yun sa mga corporate prayer, mga kapatid. Meron tayong mga corporate prayer, meron tayong 24 hours, meron tayong every Wednesday, meron din tayong mga devotion. So let's continue attending kasi it's very important din yung mga corporate prayer